Boom! Excited ako sa i-unbox natin ngayon dito sa pare ko yung First Look Tech since isa to sa pinakasulit na series pagdating sa isang mobile phone na pwede nating mabili every year. Actually, yung last sa series sila before is yung 2022 pa. And yes, mga kapare ko, kung merong mga Lenovo user out there before na mahilig sa mga China ROM way back 2022, alam na ninyo kung ano yung tinutukoy ko. At ito lang naman ang Lenovo Y70 2026 version. Yes guys, meron na silang 2026 version. And yes din again, dahil kung gaano kalupit and also gaano kasiksek yung mga phone ng Lenovo Y70 version before, ganun din yung meron sa bad boy na to. Actually, masasabi kong ito yung Poco phone ng mga China ROMs before. Anyway, samahan nyo akong i-unbox at pag-usapan kung ano yung mga dapat nating asahan sa phone na to. Kaya ngayon, let's go! Wow. Okay, habang ina-unbox natin to dito sa mismong LBC box, gusto ko nga lang pala kayong i-welcome dito sa pare ko yung First Look Tech. Dito kami nag-upload ng mga first impression video. And actually, yung pinaka-motto namin sa channel na to is no fancy edit, no script, just pure unboxing and experience sa mismong phone. So, kung ano yung magiging reaction ko sa video na to, yun po talaga yon. Dahil, unang-una, excite ako dito sa phone na to. Dahil kung medyo magiging bias akong tingnan dito, okay lang yon since first impression ko to. Hindi ko pa masyado nagagamit yung device. Kaya for sure, medyo may excite ako dito sa video na to. Dahil, sulit talaga tong phone na to para sa mga hindi nakakalam. And para naman sa mga malulupet na nakakaalam dyan, alam kong alam na ninyo yung ibig kong sabihin kapag sinabing Lenovo Y70. Actually, wala naman akong nagamit na Y70 version before, but alam ko kung gaano kasulit itong bad boy na to. And yan yung interesting kasi masashare ko na rin dito sa inyo sa mismo channel natin kung ano yung experience ng malupit na Lenovo Y70. And ito na siya mga kapare ko, look at that box. Actually, yung unang-una ko maalala dito is yung Lenovo Y700 nila. Yeah, same lang din naman kasi yung manufacturer, kaya yung design is actually the same. Yan, may Lenovo branding dito. And meron tayong dito ang konting detail about sa version. Yan, may version 26 sa gilid. And yeah, that's it. Just a typical Lenovo design language ng box. Siyempre, unbox na natin yan. Boom! Okay, unang-una agad natin makikita dito is yung unit natin itself. And then, dito sa loob, makikita natin na nakaharap siya sa plastic. Pag-open natin, ito na yung next natin makikita. Bang! Unang-una agad natin makikita dyan is yung ating USB Type-C na charging adapter. Yan, USB Type-C na tayo dyan. Actually, natutuwa ako sa mga phone companies na gumagamit ng USB Type-C since yan na talagang essential ngayon. Ibig sabihin, magagamit natin sa iba't ibang mga phone, which is I like. And also, meron tayo ditong USB Type-C to USB Type-C charging cable. Meron pa pala dito sa kanyang mismong cover. Yan. And then dito, makikita natin sa loob ng box yung iba pang mga inclusion niya. Unang-una, yung kanyang SIM ejector, paperworks, and anything else. Yan, most common. And then sumunod naman dyan is yung ating included na jelly case. And look at that design. Color white, merong Legion branding dito sa Lenovo Legion Y70. And then, yeah, yan lang naman yung laman ng mga box. Ngayon, tingnan na natin yung overall design na to. And ito na nga siya mga kaparakoy, tanggalin na lang natin siya dito. And ito yung first time na makikita ko yung overall look niya. And 1, 2, 3, boom! Look at that! Color white variant. Wow! Ang ganda niyang tignan actually. At yung una agad pumasok sa isip ko dun sa design niya is yung Poco X8. Kung hindi ko nagkakamali, Poco X8 yun, yung may gantong camera setup. I don't know, nakalimutan ko. Basta dandon, nasa Poco brand yan. But yeah, look at that design. Meron tayong Lenovo Legion branding dito. Lenovo sa ibaba, Legion dito sa gilid. Hindi lang nga lang nila nilagay dito kung anong model to, which is Y70. And yeah, look at that. Ang ganda niyang tignan actually. And meron na rin pala tayo ditong pre-installed na screen protector. And then, pagdating sa kanyang build, unang-una kong masasabi dito, premium. Meron tayo ditong aluminum alloy frame for sure kasi meron tayong mga antenna bands dyan. Ewan ko, nakikita ninyo. Yan. One stereo speaker. I think dual stereo pa rin naman to. Which is yung isa natin is nasa mouthpiece, which is front firing speaker yan for sure. And meron din tayo ditong Dolby Atmos branding dyan. As you can see, nandyan na rin yung ating IR blaster, I think. And then, ang interesting dito, hindi ko sure or hindi ko confirm kung glass back ba yung ginamit, pero para sa katok check natin,
parang glass back yung back panel nito. I don't know at the moment, wala din ako nakita ng confirmation pa. Pero yeah, para siyang glass back kung ako yung tatanungin. And gaya ng sabi ko kanina, meron tong antenna buds and isa din to sa pinakabintahin ng phone na to dahil isa siyang China ROM pero meron siyang eSIM support. So ibig sabihin kung bibili natin to, pwede natin siyang magamit sa mga travels natin kung pupunta tayo ng ibang bansa. No worries, and for sure kung may eSIM ka rin or gumagamit ka ng eSIM dito sa Philippines, magagamit mo rin yan dito sa phone na to, which is good. And yeah, pagdating nga pala sa build, ang una-una ko masabi, medyo may uncomfortable feel para sa akin kapag walang case. Medyo matalas yung kanto niya dito. Though, hindi naman ganun katalasan. Unlike doon sa na-experience ko sa Samsung A56, dito may matalas na kanto pa rin naman. Yan. Yeah, mas damang-dama ko siya kapag one hand grip. Actually, sa una ko agad napansin nung hinawakan ko siya. Pero hindi ko rin may kakailan na ang premium ng device at the end of the day. So, meron naman tong phone case. For sure, gagamitin nyo naman to with a case. Kaya hindi kayo mamumroblema sa kanyang uncomfortable grip kapag hawak-hawak nyo in one hand position. So, yun agad sa una ko napansin dito, which is isa agad sa pinapansin ko talaga dahil medyo, ewan ko, tumatanda na ba si Parang Steven Tibbs? More on comfort na rin kasi talaga yung hinahanap po sa isang device. And ito nga palang kanyang loading animation. Look at that. May Lenovo branding. Yan, as you can see, Lenovo Legion branding. So, yan, kaka-boot up lang natin. I-setup ko lang, and kung hindi nyo pa nga pala alam kung paano mag-setup ng mga China ROM, ilalagay ko po yung link na to para sa video natin at panoodin nyo po dyan kung paano mag-setup ng China ROM. Basic lang po yan. Bale, tapos na natin siyang i-setup. And ito yung pinaka-overall look nung kanyang UI. Yes, medyo, sobrang white niya, pero meron tayong options so pwede pagpilian kapag i-setup siya. Pwedeng dark mode, pwedeng transparent, and also white. Yung currently, nasa dark mode tayo. So far, ang masasabi ko pagdating sa overall look ng operating system niya is just a common setup lang naman. Kung nakagamit na kayo ng Y700, ganun na ganun lang din. And currently, yung operating system na ginamit dito is the Legion ZUI 16 and under po ito ng Android 16. And actually, experience lang sa UI, no? Based on my first impression, napansin ko agad yung type ng animation na ginamit nila dito. Yan, kagaya nito pag mag-browse ako ng screen. As you can see, walang masyadong animation na nangyari. Kumbaga, common lang, just direct to the point, wala nang mga fancy animation, which is I like kasi mas nagbibigay yan ng snappy feel kasi nga nagre-response agad yung screen at wala nang konting delay man lang or something. Pero syempre, gusto ko pa rin naman yung phone na merong magagandang swipe animations, kumbaga, ano pa rin siya, responsive, ganun. Pero mostly nagugustuhan ko yung mga UI na nagpa-priority yung pinaka-purpose niya, which is maging user-friendly. At para sa akin, sa una ko palang setup nito, yes, goods agad siya. Pero dahil nga China ROM, meron siyang mga built-in bloatwares dyan, which is madali nga lang, di naman i-uninstall. Pwede nyo nga panoodin yung video na tinutukoy ko kanina para dito. Anyway, ano ba nga ba yung mga pwede nating asahan dito sa Lenovo Legion Y70? Unang-una is yung chipset na ginamit sa kanya. Currently, ginamitan to ng Snapdragon 8 Gen 5. And alam naman natin siguro kung ano yung overall capability ng isang Snapdragon 8 Gen 5. Magandang chipset yan, malakas talaga. However, meron ding part na medyo umiinit yan chipset na yan. Pero kahit na ganoon, balita ko, may nilagay na malaking vapor chamber dito si Lenovo. Kaya nag-come up sila sa design na medyo makapal and also medyo malapad dahil medyo malaki-laking vapor chamber yung ginamit nila para mas mapalamig niya yung Snapdragon 8 Gen 5. And based din sa mga reviews na nakita ko currently, talagang medyo malamig itong ating Legion Y70 2026. Pero kilala nyo ako, mas gusto ko talagang matesting siya and gusto ko rin makita kung hanggang saan yung hangganan ng phone na to at kung marirecommend ko ba sa inyo to for gaming since build siya for gaming. Kaya abangan ninyo yung full review natin and also extreme gaming test. Then, isa pa sa kaabang-abang dito is yung ginamit na display sa kanya dahil meron tong 2K resolution, 144Hz, LTPO AMOLED screen display. Bale, build na build talaga for gaming dahil 144Hz. So, meron dito mga game na ma-maximize natin yung 144 FPS capability niya. And excited ako makita yan sa ibang mga phones. I hope optimize siya doon. Next naman na dapat nating abangan dito is yung performance ng battery niya dahil meron ditong malaki or massive na battery which is 8,000 mAh battery capacity. And ang tanong natin dyan, goods ba yung overall optimization nito pagdating sa battery consumption or power consumption? Malalaman din natin yan sa full review kaya abang-abang. And nakagandahan dito, meron tong 90 watts fast charging support and supported na rin yung bypass charging. Kaya kung gaming lang talaga yung usapan dito, mapapatagal at mapapatagal tayo sa kanya. Then nasa dapat yung malaman dito is yung presyo niya nasa 23 to 24,000 pesos lang currently. So pwede nyo pa itong mabili ng mas mababa dyan using our voucher link in the description down below. Pero mostly yung presyo niya is nagsisit sa 23,000 pesos which is good pa rin kung dyan nyo siya mabibili dahil kung ikukumpara natin yan sa ibang mga phones na available ngayon gaya na lang ng favorite ko na Z11 Turbo na nasa 25 to 26,000
25,000 pesos currently, o kaya sa Poco X8 Pro Max na nasa 24 to 25,000 pesos, and sa iba pang mga mid-range phone na merong almost same price neto or kaya same ng specs neto, definitely isa to sa mga nangunguna sa kanila or masasabi nating isa sa pinaka-the best sa kanila at the moment. Kaya kung interesado kayo dito, abangan ninyo yung gagawin nating full review. Yan lang muna sa ngayon. Ito lang yung first impression natin and kita-kita tayo sa full review. Yun lang. Peace!